Okay, so balik tayo mga ka-DIY. Bali dito is nag-power on na tayo kanina. Yan. Power on ulit natin. Tapos nakasaksak naman yan dito sa ating outlet yan. So kung napapansin nyo, wala siyang power dito sa ating indicator at yan. Wala naman tayong power dito. At ito mga ka-DIY is nabuksan ko na. Yan. Binuo lang natin para makita nyo lang itsura or pinaka itsura talaga ng ating welding machine. So yan, bali walang power, to troubleshoot natin to. Tuturo ko sa inyo step by step kung paano mag troubleshoot ng mga welding machine na walang power. Kadalasan nito is mga pag walang power, ito nga kanina yung switch at saka itong AC cord natin at minsan do sa kanya power supply. So tingnan muna natin, so buksan muna natin to. Yan, bali tinanggal ko na kanina ito, mga screw. Yan, kasi nagmamadali yung may-ari nito, gusto kagad makuha. So yan, bigyan na lang natin. Bali ito yung laman sa loob ng Predator, dalawang capacitor. Tapos parang maliit lang naman ang laman nito. Dalawang malaking capacitor, tapos pinaka-boost up natin at yung ating mga MOSFET, dalawang pares lang. At fast recovery diode, yun lang. Check muna natin mga ka-DIY kung bakit wala siyang power, no. So dito tingnan natin kung may short sa terminal na to bago natin i-proceed yung pag voltage checking dito. Okay? Ayan, bali nag-set lang tayo sa ating tester dito sa buzzer natin, buzzer mode, ganito. Yan, buzzer mode. Tingnan natin kung may buzzer mode yung ating terminal na to, kasi kadalasan kapag mag-short to, may short tayo sa ating fast recovery diode. So check natin, so wala namang buzzer, ibig sabihin good naman yung ating fast recovery diode kapag ka ganito. So kapag ka IGBT naman, dun tayo mag-tester sa loob sa mga paano ng ating IGBT, yun o. Yan, yung mga nakadapa yung ating IGBT or power transistor natin. Okay, so mag-check muna tayo dito sa terminal ng ating AC at saka dito sa wire. Tara. So check tayo dito mga ka-DIY, oh. Ito yung pinaka-input natin. Ito yung wire natin galing sa AC natin o AC cord. Yan, itong dalawa. Dito sa ilalim pumasok, line 1 at saka line 2 natin. At yung output naman, ito naman yung output, yung dalawang itim na dumiretso dito sa ating board. Pinaka PCB board natin ito, dalawa. So ito yung output niya. Titingnan natin kung dito sa ilalim, dito sila lumusot. Ito yung isang wire galing sa terminal at ito naman yung isang wire. Papasok kasi yan ng ating rectifier diode o yung ating rectifier. Ito, yung 4 pins natin ng AC convert to DC. So dito tayo mag-test dito. Kasi dito naman yung wire niyan, ito, yung dalawang itim, yan. Ito, at saka ito. Yan, dito yan, oh. Dito at saka dito. Tingnan natin kung may buzzer dyan. Kung pumasok yung ating connection dito sa plug natin. Okay, so test natin. Okay, may buzzer tayo dito. Check natin dito sa kabila. So wala dito sa kabila naman. So yan, kailangan naka-power on yung ating switch dito sa ilalim, itong pula. Yan, kailangan naka-power on to. So ulitin natin dito. Tapos dito. Yan, meron tayong reading. Ibig sabihin nagbabuzzer, buo yung connection ng ating wiring. Yan, so dito tayo sa kabila. Tapos dito naman. So okay naman yung ating wire at switch, walang problema. Tumatawid naman. Yan. Tumatawid naman. Yan. Yan, medyo pumapalya lang yung ano natin dito. Ito natin ilagay. Yan, meron. So buo yung ating plug. So saksak mo natin sa ano, pinaka-AC. Tingnan natin kung saan talaga nagmumula. Kasi nagbabuzzer naman left and right natin, ibig sabihin tagos dito sa ating AC. Yan, so plug in natin dito. Yan. Tapos troubleshoot tayo dito sa board.
para malaman natin kung saan yung problema niya. Check natin sa AC dito. Bali, ito yung paa ng ating AC. Ito yung dalawang AC natin. Ito naman yung DC, papunta yan dito sa ating filter capacitor dito. Sa main filter natin, yung dalawang filter capacitor natin, ito yon. Yan. Bali, re-rectify niya yung voltahe para magkaroon ng DC out. So ang gagawin natin is dito tayo mag-test banda dito sa AC. AC side lang muna tayo. So nakaselect tayo sa AC. Tester natin kung nagkaroon tayo dito ng AC. Ayan, so walang AC. So tingnan natin dito. Kabila, ito. So nagkaroon tayo ng AC dyan. Ibig sabihin pala kanina yung koneksyon ng wire dito pala yon. So bunutin muna natin. Tingnan natin. Bunutin ko muna, tapos buzzer tayo. Okay. Check natin dito. Ay, buzzer. Ito yung isang linya natin, yan o. Yan, ito yung papasok ng AC natin. Tapos yung kabila naman, ito, dito naman yan. Yan, may buzzer tayo. Ibig sabihin, yung dalawang koneksyon ng wire, pati yung switch natin is buo or pumapasok. Tapos gagawin natin is plug in ulit natin sa AC. Ito. Yan, naka-plug in na yan. Tapos test tayo ng AC. So yan. Bale, check natin yung voltahe ng pumasok na AC dito. Ito siya, tapos ito. Kung napapansin nyo, yan. Yan, meron tayong nakukuhang 231 volts. Ibig sabihin, pumapasok ang AC sa board, ang supply sa board. Pero pagka dito tayo mag-tester sa ating rectifier diode or yung nagko-convert ng AC to DC. So wala siyang voltahe dyan. Ibig sabihin, dito pa lang na side is nagkaroon na tayo ng problema. So itong line 1 kasi natin or line 2 natin, kasi palagay natin ito yung line 1 natin at ito naman yung line 2. Dadaan siya sa isang PTC. Itong pisang ito yung PTC natin or polymeric positive temperature coefficient na pyesa. Ito yon, yung PTC. Kapag dito tayo mag-test, meron. Pero kapag tumawid na dito, wala. So ibig sabihin, sira ang pyesa natin. May nasirang pyesa kaya hindi rin katawid yung supply ng AC. O kung dito tayo sa rectifier diode natin, so wala tayong makukuha diyang voltahe or wala tayong masusukat na voltahe dyan. So dito pa lang is nagkaroon na tayo ng problema. So anong pyesa ba ang tumawid dyan? Kung napapansin nyo, meron naman dito. Pagkatawid, wala. Yan. So isang pyesa lang yan na dinadaanan ng pyesang ito. Ito yon. Bunutin muna natin. Ito yon, yung pyesang yon, yan o. Ang tawag dyan is PTC. PTC ang tawag dito. So baka ito yung may problema kaya hindi makatawid yung supply. Or polymeric positive temperature coefficient kung tawagin, or PTC. Nagbabago ang resistance kapag nag-iiba din yung ambient temperature ng paligid. So nag-iiba din yung resistance dito. Kaya pwedeng masira yan ang PTC kapag nagkaroon ng problema. Yan. So nagbabago yung ano niyan, resistance kapag nakadetect siya ng ibang temperature sa ambient or paligid ng kanyang mga pyesa. So yan, tatanggalin natin to. Ito. Dito kanina may supply tayo sa AC dito. Bali ito yung may supply kanina at saka to. So dito siya tumawid sa PTC. So walang pumasok dito sa AC side natin. Kaya wala tayong makukuha ditong DC side pa rin. Kasi dito yung input natin, ito naman yung out niya. Tatanggalin natin tong pisang to.
Yan. Okay, so bunutin natin yung PTC. Ito. Tanggalin natin to. Ito yun, yung ating PTC. Yan. Check natin kasi itong ganitong pyesa is dapat ito ay may buzzer sa tester. Kakaroon dapat ito ng buzzer. Check natin. Yan o, wala. So walang connection yung ating PTC. Yan, nawawala. Meron siyang reading pero nawawala. 83 ohms. Sira itong ganito. So meron akong ditong extra board lang. Ito yung kadalasan natin nakikita sa power supply, yung PTC na yan. Ito siya. Tawira yan papunta sa ating rectifier dito. Ito yon, nag-iisang pyesa. Tanggalin natin to. Kasi yung ganito, meron niyang buzzer kapag tinester natin. So nakadikit, bunutin muna natin to. Ito gagamitin natin dito, natin ilalagay diyan. Pang-replace natin dito sa binunot natin. Ito tatanggalin natin to. Yan, tanggalin natin. Yan, kung napapansin nyo, tawiran siya ng AC, yan o. AC yan. Tapos to, papunta dito sa ating diode o rectifier section. So ito na yon, binunot na natin. Kung i-check naman natin to, dapat ito ay may buzzer sa tester. Ganito. Wait lang. Yan. Yan, kung napapansin nyo, meron niyang buzzer. Dapat ganun kapag tinester natin. Yan. Ito naman yung kanina, sira. Yan. Nawawala. Nagbabuzzer tapos biglang mawawala. Tapos nagkakaroon ng 88 ohms. Ibig sabihin sira to. Kakabit na lang natin dito. Or dito na lang. Pwede naman dito. Yan. Dito pwede naman. Diyan. Kasi parehas lang naman. Jumper lang muna natin dito. Tingnan natin. Baka may problema pa itong iba para ma-check ulit natin. Subukan lang natin muna. Yan. Okay. Para makatawid yung supply, ito dadaan dito tapos diretso doon sa AC natin. Try muna natin sa short natin dito. Yan. Wait lang. Sumabit dito. Saksak natin doon sa pinaka-short natin dito. So umilaw. Tingnan natin. Short pa rin. So yan ang alamin natin kung bakit short pa rin siya. Or tingnan natin dito, bunutin natin. So bali meron pa tayong problema. So ayaw pa rin mag-on. So tingnan natin yung niya, IGBT o power transistor natin, baka merong short kaya ayaw mag-power on to. Or itong pinaka natin,
pinaka MOSFET ng primary natin. Tingnan natin dito. So buzzer mo tayo, bali merong akong na-detect na short dito sa ano. Ito yung AC natin, AC side natin. So meron palang short yung ating welding machine, meron pang problema. So dito is meron tayong buzzer sa DC out. Yan, pagka binaliktad natin, meron. Yan. Tapos dito naman, try natin sa diode mode. Yan, diode mode. Kasi yung diode mode nito is meron din yung short. Yan. Subukan natin. Yan. Tapos dito, baliktaran natin, dapat hindi ito mag-buzzer. Yan. Try natin yan, nagbabuzzer pa, ibig sabihin may short. Gawin natin is hang muna natin itong dalawang rectifier. Dito yan o, dalawang ano yan. Ito, itong dalawang to. Kasi dalawa yung rectifier nito, yan o. Yan, magkatabi dalawa. Baka nandito, bunutin na natin muna. Tanggalin natin to. So ayan, bali tinanggal ko muna yung kanyang output, yung ating IGBT 4. Ito yung shorted, kaya yan o, may karoon pa ng problema. Itong kanyang IGBT, madalas ito nasisira talaga sa ating mga welding machine kasi ito yung mga output o ito yung nagdadala talaga ng power ng ano, IGBT natin, yung power ng ating welding machine. So yan, bali nawala na yung short dito. Ito, pakita natin. Yan, dito sa rectifier diode natin, ito, sa diode natin na dalawang yon, nawala na yung short dito. Yung may chink na dalawa ito. Yan, bali wala na yung short. So mas maganda talaga yung tester nyo kapag yung diode mode ay merong buzzer. Ito diode. Yan, diode mode, buzzer natin. Yan. So meron tayong buzzer dyan. Pagka tinester natin yung diode natin sa AC, wala tayong masukat. Yan, walang short. Dito naman sa DC, so wala tayong short dyan. DC out. Yan, papunta na kasi ito sa ating IGBT. Yan, walang short. 0.5 ang reading ng ating diode. Dapat pag binaliktad, walang buzzer. Yan. Okay, so good na yung ating ano, ito good na. Yan, bali pinalitan ko na rin itong ating ano, mga resistor drive natin, yung mga 10 ohms, 5.1 ohms, ito yung drive ng ating IGBT ito. Yan, lahat yan pinalitan natin. Ito yung mga resistor na yan na drive. Ito. At yung kabila, yan o. Silip natin. Yan. Yan o, yung mga drive natin pinalitan natin ng bago yan. Kasi minsan, namumutok yan ng ano, ng ating output, mga transistor. Kasi, pagka may ano na yan, nag-change value yan. Yan, isa din yan sa mga bangungot minsan. Yan, pinalitan natin yan. Bali, ito na yung pinalitan natin ng mga resistor. O, tinanggal natin. Yan o. Yan. Lahat ng mga drive na resistor, tinanggal natin at pinalitan natin. 1/4 watts na mga resistor. 5.1 ohms, 10 ohms. Yan. 5.1 ohms talaga ang laging nag-o-open dyan kapag nasira yung ating mga output. So, pinalitan na natin yan. Ngayon is meron na yung power. Saksak muna natin dito. Magka-short. So saksak muna natin. Meron na yung power ngayon. Dito. Dahil pinalitan natin, ano. Tapos nakasaksak yan doon sa aking ano, test valve, yun, no? Yung test valve ko, yun, no? Yun, test valve. Ito connected sa ating test valve. Kaya check natin. Yun, umilaw saglit. Yun, umilaw saglit. Tapos yan, meron na yung power ngayon. Pero wala pa yung output. Yan o. Power na yun ngayon pero wala pa siyang output. Yan. Yan. Okay. So may power na. Wala pa yung output. Ilalagyan natin ang output. So off muna natin. Yan. Off muna natin. So ito yung may problema sa kanya pati.
Yan yung kanyang transistor. Yan, ito yung nagkaroon ng leak kaya walang power. Check natin dito. Okay, so diode mode tayo, tapos check natin yan. Kailangan itong dalawa sa huli, wala itong short. Ito lang naman yung pinapalaging tinetest natin kung may short o wala itong dalawa. Yan o, short o. Yan, short. O, shorted. Yan, shorted na talaga to. Yan, shorted. Yan. Short yan. Ito naman, walang short. Pero pagdating dito, wala din. So ito naman isa. Baliktad natin. Yan, tawag dito is open. Open to. Dito, sa isa. May reading. Pagdating dito, may reading din. So leak. Leak ito, leak. Op. Yan, may reading. At saka leak. So leaky. Leaky ang ating IGBT. Yan. May short dito banda. Okay, so palitan natin itong apat na to. Ang number nito is yan. Bali yung number ay 50T65F. 50T65. Yan yung ating number ng pisang ito. So meron tayo dyan pamalit dito. Pang IGBT, pang welding machine, IGBT. Yan. Palitan natin yan lahat. Okay, so yun lang, tatanggalin natin to. So mag-check nito kung paano mag-check ng ating output. So ganito lang yan. May on state at saka off state ito. Check natin dito sa dalawang paa. Yan, ganito lang mag-check nyan. Ito. Yan, kailangan naka-diode mode. Yan, oh. May reading tayo. Yan. So, ganito lang mag-check nyan. Yan, dapat may reading. Tapos, pag binaliktad natin, dito sa pinakahuli kayo mag-check. Sa pag binaliktad na. Ito yung may reading kanina. Pagka binaliktad natin, ito. So, wala dapat. Wala, yan, oh. Tapos i-charge natin at ilagay ulit natin sa gitna yung ating red. So meron na siyang reading. Yan. Kailangan pag tinatch natin ng kamay, mawawala yung reading. Ulitin natin. I-charge muna natin dito. Tapos ibalik natin sa gitna. Tapos pag tinatch natin, kaya mawala yung reading. Yan. So charge. Tapos lagay sa gitna. May reading tayo, 2.6. Tapos kapag hinawakan natin ng kamay, kailangan mawala yung reading. So ganun lang mag-reading ng output. Okay, ulitin natin. Ulitin natin. Yan, 0.3. Tapos baliktarin natin. Dito naman tayo sa unahan. Dito. Sa ulihan pala. Yan, merong reading. Tapos kapag tinatch, mawawala. Yan. Tapos charge. Lagay sa gitna. Touch. So, ganun ang pag-reading. So, ganun malalaman kung buo yung ating mga output. So, yun, kakabit na lang natin dito. Para matesting na natin. Yan, para matesting na natin siya. So, okay. Kabit ko lang itong apat. Tapos, ilagay natin doon sa board. Ito. Lagay natin yung mga output dito. Patayo na lang natin. Okay, tara. So kinabit ko na yung ating mga output, no. So pinaghinang ko na yung mga output, pinang-resolder na natin. Kakat na lang natin yung mga existing na mga paa. Yan. Kakat na lang natin yung mga sobrang paa ng mga output natin. Yan. Ano. So testing natin. Kailangan makakuha tayo ng DC out dito o DC output dito.
Okay, so set up ko lang muna. Kalang natin sa ilalim to. So wait lang. Okay, so nilagyan natin ang kalang sa ilalim at hindi muna natin kinabit. Tingnan natin kung may supply. Kailangan makakuha tayo ng reading dito at least 50 volts pataas, 50 volts DC. Ito yung output niya, ito. Ito yung dalawang thread na yan. Ito yan. Ito isa, ito dito yan. Tapos itong isa naman sa taas, ito naman yan. Ito yung output ng ating IGBT, itong dalawa. Kailangan may makakuha tayo ng DC out dyan. So dito na, saksak na natin. Yan, so power on. Yun. Kailangan makakuha tayo dyan ng DC out. So yun o, 49 volts, 50 volts. So goods na siya mga ka-DIY. May output na tayo na 50 volts DC. Yan. Yan o, 51 volts, 52. So ayos. Okay na siya mga ka-DIY. Meron na tayong output. Yan o. Yan. Okay. So close na lang natin to at para maibigay natin sa customer. Yan, ayos na. Goods.